sa'yo ng tao ay rapper. Kasi, well, nandiyan po kasi si Francis M. and si Andrew E. Pero para maging rapper ka na solo rapper at hindi ka nagko-conform sa kung anong ididikta sa'yo ng kung ano yung usong kanta or ganito, medyo mahirap po talagang lusutan yun. I'm very thankful na nakapag-collaborate po ako sa ibang artists na nakatulong talaga sa akin para malampasan yung stigma na gano'n. Kaya po, sa ngayon, ang tingin ko kasi, ang tingin sa akin ng tao, hindi na, yo, rap, yeah! Hindi na gano'n eh, medyo hindi na rin po rapper ang tingin nila sa akin. I'm very thankful na medyo tinatrato na rin nila ako na as an artist. Yun, pero po in terms of other artists din na upcoming rappers, sana din dumating yung time na maging kapareho ng treatment ng eksena yun sa mga kapatid kong rappers in the future. Sana. Hi, good afternoon. My name is Josephine, Mami Jo. They call me Mami Jo. Hello. Yeah. A lot of my students really, aside from being a blogger, I teach. So, yes, rap is alive. Flip Top is still alive in schools, and they do love you and they consider you, Glock 9, as still the most respected rapper. Oh, salamat po. In the Philippines now. So everybody's looking after what you do. Now, one of my students who's already teaching in FAU, and I heard from my student also here, former student of mine, that you're from STI, yung kanta was an adaptation from a Gaelic. Talaga po? According to him, parang, can you ask Glock 9 about that? How did you conceptualize the lyrics of the song? Kasi it's from a Gaelic by Professor Neil Garcia. Kung meron man po kasi akong pinaghugutan na eksena nung kanta na Sirena, is yung eksena talaga nasa drum. Na kung di ako nagkakamali, si Joey De Leon yata to eh. Lublub sa drum. Lalaki ka ba o babae? Babae po. Ganun Lublub ulit. Lalaki o babae? Sirena. So, doon ang galing. And with regards naman po sa lyrics, yun po talaga yun eh. Parang, nung sinusulat ko siya, sabi ko nga po, every line na ginagawa ko sa akin ay treated as blessings dahil di ko po tapos yung line na ginagawa ko ngayon. Alam ko na yung next line. So. Hi, in line with the collaboration, you said you wanted to have a collaboration with Regine and Gary B. How do you feel that there are also artists starting and veteran already in the industry who also want to do collaboration with you? Like in the recent press con of Aisa, she wants to collaborate with you for any project or concert or song. Lizelle Garcia, another artist. Nagkausap na, si Aisa po may ginawa na kami sa dati kong album, pero wala pa akong ginagawa para sa album niya. So kung magkakaroon ng pagkakataon, I'd love to record a song with Aisa dahil sobrang galing din na artist na. Si Lizelle, nakasama ko lang nung isang araw sa show. Malapit lang po sa may Mati, Davao. Sa may walking distance. Sa dulo ng Pilipinas yata yun. Yun, ang galing-galing din na singer. So, ako po ay very flattered na gusto nila ako makasama sa kanta nila. Willing po akong ibigay yung aking mga kakaya sa song. So, yun bang Sirena, is it more than 1 million hits already in YouTube? Yeah. Is it right, diba? How do you feel na the song is about gays, na pero umabot siya ng 1 million? So, ibig sabihin, madami, ganun kalakas ang po. Yung last na I don't think ganun kadami ang number ng gays, 1 million. Di ba? Yung last na chinega po, over 2 million. Oh, galing. Okay, congrats, wow. Naniniwala po kasi ako na kung ang bottom line ng kanta mo is respect and compassion, walang barrier na pwedeng maglagay sa iyo doon eh. So, ako po ay minsan may show ako na sa Cowboy Grill to eh. Siyempre, mga alauna na to, mga 12:30 to 1. Mga lasing na to eh, mga mama, nagiinuman. So, pagkakantahin ko yung Sirena, sabihin ko, mga macho dyan,
yung next song ko, huwag kayong magre-reklamo ako yung songwriter eh. So, pero natutuwa ako dahil sila mismo yung malalaking drum ng might. Kumakanta sila eh. So, okay naman, isan talagang harap-harapan, lalaking lalaki, pero kinakanta niya yung song. So, I'm very, very happy na open-minded ang marami sa mga kababayan natin sa kanta. So I just think that they look at you not just as a rapper, but as a musical genius. Ay, salamat po. Thank you. Thank you. Hi, siguro na-explain ko na to kung ilang beses, but some of us are still curious. Bakit Glock 9? Mga 1,000,000 beses. Oo, sorry. Sorry naman. Okay lang, okay lang po. Nung ako po yung nagsa-start, mga 1996, yung mga usong pangalan po dyan, yung mga Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, BG Knockout. And at that time, yun yung mga yun yung mga napapakinggan ba talaga. Bihirang-bihira lang naman po, hindi naman po pwedeng ang gawin kong pangalan since si Francis M. and Andrew E. ang rapper nun dito. Hindi naman pong Aristotle P. ang pangalan ko, medyo pangit ko yan. O Aris P. So, pangit yata. So, nandun na lang ako sa mga foreign sounding names eh. So, sabi nung kaibigan ko, Chong, kung gusto mo talaga maging rap artist, kailangan mo ng rap name. So, pili ako. Madami, puro baril actually yung pinakita niyang mga name sa akin. So, napili ko po yung Glock 9 and ever since yun yung ginagamit ko. Well guys, as we promise, hindi po matutuloy. Pero para sa inyo, eto na po siya. Ladies and gentlemen, Glock 9! Woo! Eto na! Yes, yes, yes! Finally! Woo! Idol, idol. Sir, thank you so much for this opportunity. Wow, may nataranta eh, no? Oo nga eh. Well, finally, sir. Tagal ko inintay itong moment na to. Ayun, sir. Congratulations on your album launch and especially this vloggers conference. Grabe, ang daming vloggers na nandito just to support Glock 9. Ganon kayo kamahal ng mga vloggers natin, sir. Ayun, sir. Nabalitaan namin, sir, na nursing pala talaga kayo by profession. If ever ba na hindi talaga kayo naging rapper, sir, do you consider yourself a full-fledged nurse? Kung siguro nagtuloy-tuloy ako ng school noon pa, malamang talaga napadpad ako sa nursing and malamang yun yung trabaho ko ngayon. Pero ito talaga yung trabaho na gustong-gusto ko before eh. Ito yung talaga yung pinagdadasal ko noon. So I'm very, very thankful and very blessed na napagbigyan ako na gawin ko ano yung talagang gusto ko. So, pero siguro, pagka hindi na ako nagra-rap siguro, malamang ituloy ko yun. Talaga, sir. Wow. Talagang yun ang hilig, eh, sir, no? Ayun, sir. Nabalitaan ko from Binangonan kayo. It's the land near to Angono, Rizal, di ba, sir? Talagang mga land of the art capital of the Philippines ang Angono, eh. And Binangonan is considered as such too, di ba po? Marami ako nabalitaan ng mga rappers. Ngayon yata ang pinakamaraming population of rappers is from Laguna. And since kayo ang parang, wow, isa na sa talagang tinitingala ngayon sa industry when it comes to rap, napansin nyo ba na talagang lumobo yung population ng mga rappers sa Binangonan, sir? Siguro nung nagsisimula kasi ako, may mga nakikita na rin naman ako na nakikinig ng rap music before pa. So, hindi pa ganun lang din kadami that time. Pero siguro nung tumagal ang rap music naman, hindi naman talaga siya mahirap magustuhan eh. Sobrang, sabi nga nila, kung hindi ito yung pinaka-influential type of music, ito yung isa sa pinaka-influential type of music. So, I'm sure kahit saan namang lugar, marami talagang mga magagaling din na rap artist na naglalabasan at nakikinig ng rap music. Yes, I definitely agree to that. Ayun, sir. Nung nagsisimula kayo, sir, syempre, dito sa industry natin, medyo ang rap, medyo hindi kasing pwede ko i-consider yung way back, sir, talagang mas mga recording artists ang, di ba, yung mga nangingibabaw talaga. Nung nagsisimula kayo, sir, ano ba yung pinaka-discouraging moment na experience nyo na halos magpahinto na sa inyong i-continue yung goal nyo to become a rapper? Marami rin. May mga times din na nagsabi na rin ako na parang hindi yata ito yung nakalaan sa akin, kahit talagang ito yung gustong-gusto ko talagang gawin. Pero siguro
nangingibabaw pa rin yung love ko dun sa craft eh. And kahit siguro maraming beses ko nang sinabi na ayoko na, siguro may mga times na yung bang ginagawa mo na lahat ng alam mong dapat nagagawin mo, or yung mga means tinatry mo talagang habulin pero hindi talaga nangyayari. Yun talaga sa tingin ko yung pinaka-discouraging. Pero ang at the end of the day, ang importante kung ito yung gusto mo, ito yung mahal mo, walang imposible kung hindi ka titigil. So.